Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. Okay, kung paano naging isang palatandaan si Jonas doon sa bahay ni Niebe, nung sabihin niya yung 40 days, gugunawin niya. Sa kabila niyo, sumunod yung mga tao, natakot silang mamatay. Sumunod yun at nag-ayuno. At yung pag-ayun nila, nahabag sa kanila si Yahweh. At hindi po sila ginunaw. Dapat gugunawin, pero almost 120,000 tao sa talagang ang kanilang kasamaan at naroon po yung hindi lang pagkilala sa Diyos sa buhay. Kagaya nitong itong reyna ng Timog. Pumunta pa sa pagkalay-layog para puntahan lang yung karunungan ni Solomon. Ang Panginoon is a jealous God. Sa Diyos ang mapanibuguin. At least, sabi nga ng Panginoon, may mas higit pa na di hamak kay Solomon na ngayon narito. Na dapat ang tao talaga naroon po, dapat purihin at sambahin siya. Pagsisiyan ng mga kasalanan taglay, walang iba kundi si Jesus Christ of Nazareth. Yun niya si Solomon, at least pinuntahan ng reyna para at least hangaan lang yung karunungan niya. Masigit na dapat mo hangaan ngayon ang ating Panginoon. Na siya ngayon na narito at tuloy-tuloy hanggang sa saling lahi. Sa pamagitan ng Holy Spirit, siya po ang naroon na tumutulong sa mga tao na pagka pinuri mo siya, sinamba mo, higit mo siyang minahal, inibig ng buong puso, ng buong lakas, buong kaluluwa, ang Diyos ay sasayo. Kaya pag halimbawa, higit na pinalitan mo siya sa pamagitan ng mga pera, salapi, property, o namang bagay na pinalit mo sa Kanya, nagdarandam ang ating Panginoon. Kaya kailangan siya ang number one sa buhay natin. Amen? Kaya ano man ang gawin, ba't natin yung ibang mayayaman, ginagawa number one ang pera, anak, asawa, property. Kaya ba't nang rin, magugulang talaga iba pag namatay sa impyerno tungo. Mantalang pag ginawa mo number one si Lord, siya po ang pinakahari mo at siya magliligtas sa iyo. Dumating man ang kapahamakan mo. Okay, ano? Meron po tayong bisita. Gusto ko lang po yung dalawa to. Inano ko lang itong ebanghelyo. Kasi mahalaga po ebanghelyo ng Panginoon. At inano ko lang, kasi kailangan madama mo itong sinasabi niya. Kaya pala maraming tao talaga na pag ang ginawa mo number one, hanap buhay mo. Gaya ng kakilala ko na ginawa niyang number one ang hanap buhay niya. 17 years sa abroad. Out of 17 years, ang binibigyan niya, yung nanay niya, kapatid niya, wala siyang asawa. Dalaga po siya. Nang umidad na siya ng 40 plus, nagkaroon ng sakit sa ovary, cancer sa ovary. At ngayon, umuwi siya rito, napunta sa God's Healing Mission. Nakausap ko po siya, sabi nga niya, sana, Brother Ting, ginawa ko number one si Lord. Disin sana, buhay pa ako. Malakas ako, wala akong sakit. Ewan ko, kung mabubuhay pa ako sa sakit ito, alam ko itong cancer, delikado. Kaya pala pag ginawa pala number one si Lord, pahabain niya buhay mo. Huwag yung anak, huwag yung asawa. Gawin mo siya number one ang ating Diyos. Ang anak mo, bibigyan niya lahat ng pagkapala. Siya magbibigay, hindi ikaw. Yung pagmamahal mo, hindi na makakover sa kaligtasan ng anak mo, pamilya mo. Ang makakover lang, makapagliligtas sa pamilya mo, walang iba kundi si Jesus. Siya gawin mo number one. Sa lahat ng bawat bagay, makikita mo lahat ng kailangan mo, bibigay siya ng Diyos sa buhay. Pero yun ba, ginawa mo number one asawa mo, number one ang anak mo. Bandang rin, maaga nawawala ang asawa. Maaga nawawala yung mga anak mong minamahal. Kaya sa lahat po ng nakikinig, huwag niyong gawin number one ang pamilya niyo. Sabi ng Panginoon, sino mang umiibig sa kanyang asawa, sa anak, sa kanyang sariling buhay, sa kanyang kayamanan ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat magmana ng kaharian ng Diyos sa buhay. Okay, yan po yung pinakano. Kaya gawin mo number one si Lord, ang pamilya mo magsasama kayo ng mahabang panahon at masaya. At ang mga problema, may iwasan dahil ang Diyos poprotektahan ka. Sabi nga ng Panginoon, He is a good provider. Lahat ng kailangan nyo, siya magbibigay. Okay? Dalawa po namin dito. Gusto ko po ibigay sa inyo ang pangalan po. Hallelujah. Glory to God. Ano pangalan mo, sister? Mirna At Enchi. bigay mo nga, pakidikit nga lang po yun. Mirna Enchi po. Okay, lang po yung ano po ba ang naging nyo? Ba't nakarating kayo sa God's Healing Mission? At ano dapat yung purihin sa Diyos sabay na dapat yung pasalamatan? Magandang hapon po sa Diyos na buhay, kay Lord Jesus, Father God, Mama Mary, at sa kay Brother Ting Arcadio, at
sa sister wife, si Sister Erlyn. Ah, pinupuri ko ang aking sarili at saka yung nung 2008, nagkaroon ako ng kasakitan. Nagkaroon ako ng nervous breakdown, puro ako doktor, puro ako albularyo, tapos hindi ako mapagkatulog nung araw, tapos dito po ako gumaling sa Gaano kahirap ba yung nervous breakdown? Alam ko mahirap yun. Minsan nagugulat ka na lang. Minsan tatakot. No? Ano ba? Kwento mo tapos so gaano kahirap. nung inuwi po ako ng probinsya ng nanay ko sa Samar, bali 3 months po ako doon. Pinagamot niya ako sa albularyo, hindi po ako gumagaling. Tapos dinadala po ako sa doktor. Tapos puro po ako doktor nung araw. Puro ako gastos, naubos yung pera ko sa bangko nung araw, puro ako pa doktor, albularyo. Hindi pa ako gumaling. Tapos nung nasumpungan ko dito po sa dito sa SOC, Soldier of Christ Valley, dito ko nakilala ang Panginoon. Meron akong nakilala na pulubi siya, bali kilala ko siya. Tapos, minsan namalingki po ako dito sa may Paho Market. Kita niya yung hitsura ko, maputla ako nung araw. Tapos sabi sa akin, kumusta Mirna? Sabi ko naman, ito may sakit ako. Tapos sabi niya, umakyat ka lang dun sa taas. Sabi niya, ganon. Sabi nga nung kapag gagalingin ni Lord, umakyat ka lang. Sabi ko, saan ba yun? Sabi ko ganon. Basta umakyat ka lang, andyan yung hagdanan. Sabi niya ganon, umakyat ka lang doon. Tapos, dito po, hanggat inabot po ako ng 4 years, dito po ako, gumaling po ng aking karamdaman. At Lord, sa anak ko po, nagkaroon po yung mag-ama ko ng kapayapaan dahil po, yung mag-ama ko sa bahay, laging nag-aaway. Murahan dito, murahan doon. Kasi yung asawa ko tsaka anak ko, lasinggo. Tapos, yun ho, nagkaroon po kami ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Magmula po dito po ako naglingkod kay Lord, nagkaroon kami ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Saka dito na po ako gumaling sa Kanya. Amen. Hallelujah. Okay, maraming salamat. Mirna? Meron na Ensyo po. Ensio. Ensyo ho. Ensio. Yung kanyang asawa, manginginom, ano? At magulo buhay. Pero nung nakarating ka rito, nadama mo ang paglaking pagbabago sa pamilya mo. No? Asawa mo ba na wala bisyo? Wala akong bisyo niya. Nagkasakit yun, ano? Hindi po, palainom po siya. Palainom po siya. Kusa siyang nawala. Oo. Hindi na umiinom ngayon. Hindi na po. At ngayon ang tahanan niya mapayapa na. Mapayapa na po. Ito gusto ko ipaliwanag sa mga sa lahat ng mga taong nakikinig sa ibang bansa, sa lahat dito sa bansang Pilipinas. Alam niyo dahilan yun. Pag talagang inibig mo ng Diyos ang buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, kasi dala mo na si Jesus sa loob ng tahanan mo. Pag si Jesus ay nabubuhay na sa puso mo at sa tahanan mo dinadala doon at kinikwento mo sa mga asawa mo, nabe-bless yung tahanan mo. At yung tahanan mo niyan, bandang uli, pati lahat na nakatira dyan, babait. Meron dito isang kapatid ng kami rito. Nagpuri ba sa Brad, sa fasting? 3 days fasting. Katatapos lang namin nakaraan linggo. Doon po sa 3 days fasting, meron doon isang mataas, medyo may kayabangan pa siya. No? Mataas pero kasi may karunungan siya. Sa legal siya nagtatrabaho. Pero sa kabila niya, bandang huli, hindi nga niya ako pinapansin. Pag sasita, walang kwenta yan. No? Parang bang ini-small niya tayo. No? Okay lang. Okay naman. Pero, bandang huli, dumating po yung oras na yung nanay niya, kaya yan pala siya narito, nanay niya dinadala niya bilang pagmamahal sa isang ina. At dinadala siya ng dala, umabot ng mga siguro mga 1 taon din siya nagdadala sa nanay niya. Bandang uli, yung nanay niya ngayon, may sugat na 10 taon na hindi na rin gumagaling. Di ginawa niya. Wala siyang dahil may pinagtatagan na rin dito, dahil gusto ng nanay niya, meron siguro nakita rin rito ng nanay niya, kaya tuloy-tuloy na umatin. Tapos yung bandang uli, baha na, tiyempong baha. Malakas ang ulan. Ngayon, siyempre, yung may sugat yun, 10 taon hindi gumagaling, sugat sa paa, papakyat na nga yun. Ngayon, ayaw niya palusungin. Lilusong ng nanay niya, yung sa baha. Siyempre, minsan may kagat nga ng daga, di ba? Yung ayaw ko anong sakit yun, no? Namamatay yung tao doon. Bandang uli siya, ilusong yung sugat na yun. Maniwala po kayo, after 1 day, no? Pagkagising niya, nawala na yung maga, nawala na yung sakit. Totally, gumaling na. Sabi niya, magic? Tubig na marumi. Nabaha. Tapos ang pag-alisan natin ko 10 taon na may sakit na kung saan namin doktor na pinadadala. Pagkatapos itong tubig lang sa baha pala,
ang magpapagaling sa nanay ko. Alam niyo kung bakit? Amen. Paano bless ang lugar niya? Yung tubig na yan na nagiging daan para subukan ng bawat isa kung talagang tutuloy na pagpupuri sa Diyos sa buhay kahit ba narito yung ibang mga tao para purihin lang ang Diyos. Kaya yung mga tao po nyo, pag ikaw nakalampas sa baha, pinilit mo sarili makarating ka sa gawain ng Diyos sa buhay, doon natutuwa ang Diyos. Kaya pagkakabaha, kahit malalim ang baha nyo, maniwala ko kayo, kahit bagyo pumunta kayo, doon malakas ang Diyos. Ibig sabihin, doon siya natatouch. Doon niya lalong binibigay yung yung kahilingan mo. Amen. Kapag may baha, may sunog, may mga pangyayaring mabibigat sa buhay mo, huwag mong tigilan ang pagpunta sa Diyos sa buhay. Makita mo ang Diyos kapag daka, ipagkakaloob ang kahilingan mo. Amen, ha? Amen. O, bigay ko na, kaya nga sa'yo, ganun nga. Bigay ko naman si sister. Hallelujah. Ikaw naman magpuri, sister. Si Marilyn Roque. Magandang hapon po kay Lord, sa Diyos na buhay, kay Mama Mary, sa iyo, Brother Ting, at saka kay Sister Early. Ako po ay nagpupuri sa Panginoon Diyos na buhay kasi po patuloy pa rin na binibigyan ng kagalingan at kalakasan ng aking anak. Kasi po, umakyat po kami dito nung isa't kalahati pa lang ng taon ng aking anak. Kasi po, may sakit po siya sa puso. Hindi po siya nakakalakad, hindi po siya nakakapagsalita. Lupay-pay po siya, naka-stroller po pag inaakyat po namin dito. Pero nadama ko